magli-layout na tayo ngayon ito ng itong trusses na to, itong inner trusses, yung maliit. So kukunin natin yung kalahati nito para ma-distinguish natin kung saan tatama itong nakabaluktot na to. So ilan yon? 17 30. 1713? 1730. So ang kalahati nun. Oh, master mathematics yan. 16.65. Ha? 16.65. 16? 1730 eh. 17.30? Oo. Hatiin mo yung 17. 8.5. Oh. 800. So kukunin natin yung kalahati nito, yung hati. So 1730, ang kalahati ay 865. So hanapin mo yung 865. Then mamarkahan ng chalkstone 'yon. Dito ay Edwin, dito sa pinakagitna na 'yan. May guhit naman diyan. Diyan ka magsimula. So ito kasi kailangan natin 'to. O sanggil bar, ito 'yan. Yan, ipapatong natin kasi natin dito yan. Ito yung pinakapatong natin, ito na yun. So, kailangan makuha natin yung sukat kung saan tatama itong pag-bend niya. O, sa kabila din. Gitna yan, sa gitna. So lahat na ng mga trusses natin ay ito na yung pinaka-pattern. Para pagka tinaas natin, pare-parehas ang taas, para parehas ang laki. O yan na yan. Tapos mag-adjust kayo ng, kasi sa loob ng poste papasok to. Ito, mag-adjust kayo ng mga diyan, mga 15. Hanapin nyo yung doon, yung ito to. Halika Munching, tingnan mo to. Itong isang member na to, hanapin mo to kung saan tatapat to. Yan, 'di ba bago magpaganyan, meron ta dito. Halika. So, yung sinukat nila, reference lang 'yon, pero hanapin pa rin natin kung saan 'yon nandito. So ayan yan. So ito yan. Yan. Simula diyan, doon tayo papunta doon. So sukatin mo muna, kumuha ng metro, sukatin mo yan, din ipaparehas na lang sa kabila para wala tayong sablay. So kailangan makopya natin yung plano. Kung hindi man natin makopya ng perfect, at least kahit paano ma-replicate man lang natin ang bahagya, malapit-lapit sa katotohanan. Lakihan mo yung guhit mo, para hindi na magkamali si Edwin. Isang guhit lang kasi minsan pagka nadudubli yung guhit, namamali. Bago gawin, kailangan i-confirm. Kung marami kayong nakitang guhit, i-confirm. Sukatin mo ngayon, Cheng, simula doon sa dulo, papunta diyan. So, yan na yan. Yan, very good. Para parehas. 27. O, yun. I-transfer mo yung sukat na yun doon. Yan na yan. Okay, yan na yan.
So ngayon ikakat nyo yung ano na yun para paglagyan ng ano, yung plate, padaanan ng plate. Yung gitna na yun. So prepare muna din yung acetylene natin. So ikakat ito. Ito. Yan. Kakat yan para makadaan yung plate natin na dalawa. So, tayo ngayon ng ating plate para dito sa ano, sa trusses natin. Itapat mo sa guhit para makita natin kung saan tatama yung ano. Tapat mo diyan. Para yun ipinapattern natin yung detrace na angle bar para makita natin kung saan tatama yung. Sige, tapat mo diyan. So, okay. Pagdikitin mo, Edwin, pagdikitin mo. Yan. Guhitan mo, Munching. Kunin mo na yung actual na sukat niyan. O sige, tanggalin mo na yung ano. O, yan na yan yung actual na sukat. So, ang tabas natin ngayon ng ano, ng ating mga bolt ay nandito. So, yung plate kasi, sila ang nagtabas niyan, no? At magkakaroon tayo ng problema dyan dahil tatapalan natin ano yan, ng tawag nito, ng angle bar na ito. So dapat ito, patong mo pa nga yan dito. Yun, so ganito dapat yan mga lodi, may tapal pa dito na ano yan, na angle bar. Yan. So kulang na dito. Malaki na yung kulang. Kaya dapat yan 40. So sinunod nila yung plano na 30 by 60. So kasi yung ano, hindi na sila naglalagay dito ng tapal na plate para na angle bar para tumibay. So yan na yan. I-ano mo yung isa. Pag takipin na yung isa. Tapos i-spot para mailagay natin diyan bago tayo maglatag ng tansi. Intindihan mo? Nakuha mo? Hindi pa. So ayan yung plano, ayan oh, ito. Ayan yung plano. Oh, nakikita mo yung plano na yan. Yan. Ipatong hanapin mo yung lapat na lapat. Then i-spot mo yan, guguhitan mo rin sa likod. Pares lang naman ang lapad ng plate. Okay mga lodi, no, na-layout na natin yung tatamaan ng ating mga angle bar. Yung top and bottom cord, nakita na natin kung saan tatama yan. I-spot na nila yan para maisalang natin doon. So ito na, no. Kailangan nakalibel tong plate, yung vertical niya tsaka yung horizontal label niya. Kailangan nakalibel yan para yung trusses na magagawa natin ay hindi pilipit. Panunin nyo na yung ano. Maglatag na ng tansi chain doon sa guhit mo papunta dito. So tatansian ngayon natin yan. Ito hanggang dito. Tatansian hanggang doon para makuha natin yung level nitong ano. Agkapil-kapay lang ano, Edwin. Pagkabilan titansi na. So magkabilaan yung itatansin natin para kabilaan yung layout natin ng angle bar. So napapansin nyo, ito yung guhit natin, no? Ayan. Tapos meron pa tayong plate dito. Magkabilaan na, Edwin, ang paglagay ng ano, ng tansi. So itong ano na to, itong pyesa na to ay ito yung mahalaga. Kasi yan lahat ng trusses na maliliit, yung inner trusses ay ito yan na rin yung pinaka-pattern niya. So kung mali yung unang naong magawa nyo, malamang hanggang sa matapos ay mali na. Hindi na kayo natatapos yan sa pagre-repair. So kailangan perfect yan. Totoo, ispat mo pa ito, ato yun yan, para hindi na gumalaw. So, ispat mo yan.
Tapos yung mismong plate, stop mo. Op. Okay na yan, okay na yan. O, to. Nandito yung guhit natin. To, dito ka maglagay ng, ayan, yan. So, ito lang ang mahirap kapag yung, mga bago yung kasama natin. So, hindi makaawa tato yun eh. So, sige, tulungan ko muna mga lodi. So, ngayon mga lodi, no, ito na. Nilagyan na natin to ng tansi at yung nilalagay ngayon ni Monsing, ayan yung pangtukod natin. Kasi mabigat yung mga angle bar, no. So, kailangan may tukod yan, support para hindi bumaba, para nanatiling nakalibil yung ating trusses na gagawin. So mga lodi, no, kung gusto nyong mapanood yung buong video nito ay puntahan nyo na lang yung YouTube channel ko, no, Kuya Ray the Fabricator. So doon yung makikita yung kabuuan ng video nito kung paano natin ito binubuo yung trusses. So itong unang steps, itong laging pang padro natin, ito yung pinaka ingatan natin nung masilan to. Pinaka-ingatan natin na hindi tayo magkamali. Kaya dapat yan sure yung trabaho para mga sumunod na ipapattern nyo rito ay okay na. So malambot kasi to yung tungtungan mo nga to, Edwin. So ayan oh, yan, lumulundo. So kailangan natin lagyan ng tukod. Dahil pag nilagyan ng angle bar yan na depression na mabigat ay lulundo yan, at pagka lumundo na, yung susunod nating ilalagay ay wala na sa linya. Kaya napakahalaga ng ginagawa nila ngayon. Kahit yung nakakonlang. Oo, ayun, tingnan mo na lang. Tapat sa tanse. Tingnan mo, kahit hindi nakatapat sa tansi. Tingnan mo yung ginagawa ni Monsing. Hindi, yung angle bar dito kahit hindi pumas dito. O, tingnan mo na lang yung ginagawa ni Monsing para hindi na ako magpaliwanag sa'yo. Ayun o. Yun. Gayahin mo na lang. Kopyahin mo na lang. Pero magputol ka rin ng yung tamang tamang sukat. Hindi naman sumobra. So yung may mga retaso tayong angle bar, yun na lang yung gagamitin natin diyan. So sa'yo, yung tinapat mo, di magputol ka na ng insakto talaga sa kwan. Oh, sa tansa, mas mababa sa tansi. Dito, insakto dito sa angle bar lang Edwin. Dito. O kasi yung base mo nakatapat sa tansi. Hanggang dito lang yung puputulin mo. Kasi lalagyan natin ng ng guide na didos. Para doon natin ilalagay yung ating bottom cord. Din na na natin to, na lagyan na natin ng pattern itong para sa maliit na trusses natin. Then ito, laki-lakihan mo ching yung guhit mo para makita. Ayan, ginuguhitan ni Monsing yung tapat ng tansi kasi tatanggalin din natin yung tansi na yan dahil masusunog lang din yan, mapuputol. So yung na yan, yung ginuguhitan yan, dyan na yung tatapat yung ating angle bar, no, kagaya nito. So ito, yan. Ito yon. Nakikita nyo yan, yung mga angle bar na ito, yan. Yun. Kaya tatanggalin natin yung tansi para maiayos natin ito. Kailangan magkabilaan na gagawin natin, saka tayo maglagay ng mga member para nang sa ganun ay pantay yung magawa natin, hindi naghahatakan. So ito na yung pinaka pattern natin. Pinaka-pattern na natin to. Hindi na ito tatanggalin. At limang ganito ang gagawin natin. So ito na yung pattern natin. Hindi na ito aalisin. Kaya nga nilagyan natin ng mga
tukod ito. Kagaya niyan, no. Yung mga tukod. Kasi mabigat yung bakal, ano, para hindi bumaba. Kasi kung bumaba yan, hindi mawala na tayo sa alignment. So ayan, tatanggalin na yung tansi para makapaglatag na ng panibago. Ibabaw pa rin ang unahin nyo. So ngayon naglalagay na tayo ng mga plate. At ito yung sinusundan natin. Ito, yan. Kaya nung pinabrikit natin ay hinulugan yan ng naka-eskwala, no? Kasi pag tinayo itong ating trusses ay nakahulog yan. So ito rin ngayon yung sinusundan ni Edwin, yung nasa baba na yan, para pag inangat natin yung trusses ay pantay-pantay. So yung clearance niya na Edwin, pare-parehas lang. So pag nagawa na natin ito ngayon, lalagyan ito ng doble, then lalagyan ng member. Ngayon magkakaroon na dito ng markings dito para madali nang sundan, hindi na sinisilip-silip. So markings na lang ng plate. Then yung plate natin ay pare-parehas naman ang laki niyan para mas madali. Nakita mo? Maganda? Madi posisyon tikwa. Yan, pababa lahat yan. So yung member pala nito, no, lahat yan ay naka yuko, no, yung ito naka ilalim ito, no. May mga gumagawa kasi ganyan, kasi may gumagawa niyan na nakatihaya, which is yun hindi maganda dahil yung mag-iipon ng alikabok, mag-iipon ng dumi. At siyempre pagka ganitong tag-ulan, wala pang bubong, ayun mag-iipon din ng tubig. Kaya dapat yan nakataob yung ating mga angle bar na member. So ito naman yung bottom cord, yung kinakabit nila. So yan, mapapansin nyo wala na tayong tansi dahil yan, may guhit na tayo. Yan, may guhit na yan. Yan yung markings natin para nakalibel yung ating nilatag. So pagdating naman doon ay hindi nila puputulin, ikakaltas na lang para list na yung pag-welding. Kaltas na lang yung kasi naka-bend yan papunta dito. And ito mamaya balikan pa nila to, i-secure to kasi pattern natin to. Mahirap naman na pagka nabigatan baka mabaklas yan. So pag nalagay nila yon ay babalikan nila, idadagdagan yung hinang yan. Magpasobra ka Edwin ng kuan para hindi tayo kapusin. Kahit mga 3 cm. Bali magputol dyan. Okay, sige. So hindi na kasi puputulin yun eh. So dito mga lagyan, nilalagay na yung plate at binabarahan para masundan itong member na nauna dito sa malaki. Para pagka ilakatin ka sa taas, pantay-pantay yung mga member. So masyadong malaki din yung clearance sa kabila. Ito masyadong malaki yan. Kasi pag pinunta dito yan, ito matatak pa na to. So dapat kasi lang ng mga 2 cm lang. So dito naman sa kabila ay buo na to, buo na yung top and bottom cord. Nilalagay na yung mga member. So dahil naman, ayun, meron mga naputol. Meron na naman, parehas naman yung laki nito. So ang putol nila ay dala-dalawa na. Yung
yung pinuputol nila para doon sa kabila at saka dito sa kabila, no? So dalawang angle bar. Dino, woo! Huwag mo laruin, diretso lang. So dito mga lodi, no, yan yung dinugtungan natin. At dito din nilalagyan natin ito ng plate, kahit yung mga retaso lang, para nang sa ganun ay ipopulweld din kasi ito dito, populweld din dito kasama tong plate na to na nilagay natin, para nang sa ganun ay hindi siya mabali, no. At isa pa, ito kasi no, naka plate dito. So pagdating dito, kung wala itong plate, may posibilidad na umangat or bumaba ito. Kaya napakahalaga niya na lagyan nyo ng plate pagka may mga dinugtungan. At dagdag tibay yan, kasi ipupulweld pa rin natin yan dyan. So ito na mga lodi, no, tapos na to, no? Itong pattern natin ng malit na trusses, yung inner trusses ay tapos na to, no? At yung pinuputol nila na member ay para sa mga susunod na yan na trusses na gagawin natin, na ipapatong natin dito. So itong kinakabit nito ni Munting, yung lock na lang yun sa dulo, yung kinakabit niya. Ito tapos na to, ano na lang to, ipupulweld dito, then babalik pa rin natin. Pero ito hindi ito natin winilding, kasi itong plate na to ay tatanggalin natin ito para yung ipapatong natin dito na ibang process ay makasuot yung itong plate. So, yun na yung i-welding natin dito, yung susunod na kuan, kasi ito pattern natin to. So itong plate na to ay tatanggalin natin para makapaglagay tayo ng panibagong plate para dun sa mga susunod natin na ilalagay. So dito paspas na, dahil Sabado ngayon, uwian. So, uuwi kami at sa next week ay 2 weeks kami bago umuwi. So unang linggo namin ngayon at inabot kami ng maraming ulan, kaya medyo naabala kami. So yun pala, yung pintura nito ay kami na nagpintura, no? Kaya medyo isa pa rin yun sa nagpabagal sa amin. Pero so far, so good. Naabot naman natin yung accomplishment natin. Nakasingil tayo ng pangpasweldo natin sa mga kasama natin. Alright, no? So, sa mga lodi, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, no? Pa-subscribe naman. At like and share. At papalo naman ng aming Facebook page, no? Sana may nakuha kayong idea dito sa video namin kung paano ito binubuo yung process ng covered court. So yan, pag natapos na yan ay uwian na, dahil hindi kami pagpapaabot ngayon ng regular na oras, no? 3:30 pa lang uwi na kami. Okay. So ganito mga lodi, no? Sige. Pag nagkakabit ng plate, kasi ito buo na to, lalagyan natin ng plate. Ililibil nyo, gaya ito, nakalibil, para pag salpak natin sa taas ay hindi siya nakatumba. No, yung plate dyan sa baba ay tinanggal na natin kasi babangga itong plate na ikakabit natin. So yung nasa baba kasi na trusses ay padron. So ito yung may mga member na ito yung pinakapadron natin. So hindi natin yan siya tatanggalin dyan. Yung mabubuo natin, ito yung ginagawa nila, no? Ito yung tatanggalin. Pagka nabuo ito, nadublihan, nalagyan ng mga member, tatanggalin din. Pagdating dito sa baba ay dudublihan ng member. So itong plate na to ay bibiyakin din to para mapaghiwalay. So dahil ito nakalibel na, so ayan, nakalibel. Ito yung plate, dikit mo na din yung plate. Yan, yung plate na to ngayon, ipopulweld na dito sa plate. Itong plate na to, yan. Plate na to, ipopulweld na to. Ipantay mo lang doon sa dulo niyan. Yan, ingat mo pa din. Yan. Okay. Yan, okay na. So
So, yun. Oh, magkabilaan tong plate na to. Lalagay din sa plate. Itong ano naman, tong angle bar na to, stopper lang to. No? Ikabit mo muna yan, J, bago tanggalin tong ano, tong angle bar na yan nasa likod. So basa mga lodi yung pinagtatrawan natin kasi maambon-ambon, dito tigil yung ambon-ambon ano. Kaya malakas ang ground nito ng mga welding natin. Patulong ka kay ano, kay Lino kung di kaya. Pabaliktad pa ganun, pa ganun. Naka-welding na ba doon sa kwan? Oh. Okay, lumaban na. Sige, sige, sige. So kung ito sa baba, yung plate dito ay hindi natin winelding dito, no. So ngayon, i-welding na dito kasi buo na ito, bubuo na. yung F. Dalawang tao. Lino, tulungan mo muna to. Kunin mo yung ano, yung F natin diyan para ano. O di kaya tong vice grip. Kunin mo muna yung vice grip. So, kailangan niya kasi nakadikit yung plate na yan sa angle bar. Kasi ano yung magsisilbi nating alignment. Hindi, pagkagtan mo lang ng vice grip, ano, Lino. So, mga lodi, no, ito, yung ilalagay natin dito, no, ay napakahalaga nito ng papel nito. So, ito yung nagpapatibay. Kung nakakakita kayo ng mga covered court na bumabagsak, nababali yun dito. Itong portion na to nababali. So ito kasi may tornilyo ito. Then yung iba hindi na ito pinupull weld kami. Bago namin iakyat, may tornilyo ito dito. Then ito naka pull weld pa yan. At the same time ito, sa plano kasi walang ganito, no. Walang ganito nakalagay sa plano. Pero kami nanigurado na ito ay pinupull weld namin. And then ito lalagay pa para tumibay. So lagay mo daw, G. Ilalagay yan dyan, ipo-full weld. So napakahalaga niya. Yan yung magdadagdag ng tibay. Isipin nyo yun, ipo-full weld dito. Then ipo-full weld dito paikot. So nakakadagdag yan ng tibay. At ito 8mm na angle bars. Hindi basta-basta mababaklas yan. So yan yung purpose niyan. So lahat ng covered court na ginagawa namin merong ganyan. So ito lalagyan dito sa kabila din. So ito na yun. So itong part na to ay tapos na, pinupull weld na lang. Pagdating dito sa kabila, ganoon din, no. Kung ano yung ginawa dito, siya rin. May mga plate na tayo diyan. Dudublihan na lang ng angle bar ito, dudublihan. Lalatagan ng mga member din. Pagkatapos nito ay tatanggalin to, ibababa, babalik ta rin. Saka dudublihan ng mga member. O di, tirahin mo na. So ipo-full weld na yan, full weld. Hatiin mo lang to yung ano niya, yung clearance niya para ma-full weld ng maayos. So yan, ispat lang muna. Hindi kasi basta-basta napupukpok yung angle bar niyan, 8mm, no, napakatigas, napakakapal ng angle bar na yan. Sa taas yung katapat niya, kaya na ng punuan ng welding yan. So dito mga lodi, yung ginuguhitan ni Reggie, ano na yan, yun na yung paglalagyan ng ating mga parlina. So bago pa namin to tanggalin, ay nilalagyan na namin ng marka hanggang dun sa sa malaki nating trusses, para pag naglagay tayo ng parling connector ay iisa lang ang sukat, no, hindi pabago-bago, para pag inakyat natin sa taas, yung parlina natin ay hindi iliko-liko. So ito yung pinaka mahalaga na parte sa lahat ng pagbuo ng parlina.
No? Ito, pagka nakalimutan yan, ay doon na nagkaroon ng minsan na nababago yung sukat. So yan, pare-parehas ang sukat yan dito. Pare-parehas ang sukat yan. Diin-diinan mo di yung para hindi basta-basta natatanggal. So ngayon, tatanggalin na ito ngayon. Tatanggalin ito. Pag na-full weld na itong ibabaw, tatanggalin na ngayon ito. No? Para maibaba dito at lalagyan ng doble yung mga member. Then magpapanibago na naman tayo pagpatong dito. So hindi kami nag-i-stack ng mataas, no? Kasi habang tumataas yan, itong trusses natin ay lumiliit. Dahil kung napapansin nyo, yung mga angle bar ay hindi yan naka 90 degrees, nakatikom yan. Kaya kapag sinundan nyo ng sinundan yan, pag tumaas ng tumaas, ay lumiliit ng lumiliit yung nasa ibabaw. So ito ngayon, tatanggalin na ito, no? Itong naipatong natin tatanggalin. Din maiiwan itong padron. Para isa-isa, no? Isa-isa lang ang ating pagpatong para maiwasan natin yung pagkakamali. So lahat yan lalagyan na ng guhit. Din sila Darren ay pinupulwid na para maibaliktad na ito. Saan? Ibalik na lang kasi kailangan madublihan yan. Okay. Tayo na lang. Dito kayo sa loob. Tao-tao na lang, kamay-kamay. Tingnan niyo kung sasabit dun sa Sige, bitaw na ng mga panikwat. Lino, wag ka diyan. Dito sa likod. Oh, sige, labas eh. Pag ganun. So to tinanggalan natin diyan sa pattern niya, din ibabalik ta rin to para madublihan. O sabay-sabay ha, wag sabaw-sabaw, walang bibitaw. 1, 2, 3. Sige, tuloy lang. Hop, lipat yung iba sa kabila. Oh, Darren, lipat. Hindi pwede ibagsak yan kasi mababali yung Lino, lipat. Lipat kayong dalawa, lipat kayo. Sumarap ka dito, Doron. Awan, madilim masintaw ko daw araw. Oh, dito sa kabila. Lumipat ka Rooney. Huwag kayong muna sa may may tungtungan. Sige. Hindi naman kayo maipit yan, may tungtungan na eh. So kailangan to mayroong mga patungan para hindi sila maipit. O tingnan yung kamay. Very good. O tapos silipin niyo yung kung sino yung nakaangat diyan, lagyan ng kalso. Para madublihan na yan. So ito na yun, loading na natin, natanggal na natin doon sa pattern nan. Ayun, G, kalsuhan na lang yung mga... Ito tanggalin mo yan, G, yung yung nakapatong na yan. Tanggalin. So ngayon, yung mga kalso na to ay dadagdagan. Tubo. Hugutin nyo yung naka diyan sa may plate. Saan tubo? Dito, kamay na lang. O silip mo G, yung yung ito to. Hindi nakaangat to, to. Ha? Kulang. Saan? Yan. Ibig sabihin mataas pa to? Oo, mataas yun. O di pukpukin ng pukpukin ng maso para bumaba. Oh, yan. So to ililibel kaya sinisilip, ililibel para madublihan ng mga member. Kasi kung dodoblihan natin yan, hindi nakapatag. Pag pinulweld natin, ang mangyari dyan ay baluktot na. Hindi na mababawi yan. Ito. Ayan, yung detress, Darren, ipukpuk mo dun. Basic lang yan. O, yan, pukpuk mo dyan. O, see? Puti pa. Isa pa. Okay. O, yan, yung kabila, may kabila, nakalutang. Lagyan ng yan, Yan, okay na yan. I-con na lang. Ito.
Lagyan ng ano yan, Lino, lagyan ng kalso para dumikit sa bakal. So ito, nakalibel na, lalatagan na ngayon ng ano to. Doon, Chi, sa kabila. Lalatagan na ngayon to ng member para madubyan din na mapulweld. So ito, buo na. No? Mabubuo na to. So itong kabila, ganun din, no? Babaklasin din natin to. Kung ano yung ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Then madudublihan. And then magpapatong ulit tayo dito. So same process lang, no? Paulit-ulit lang hanggang sa makumpleto natin yung mga trusses. Okay, no? So mga lodi, no, kung nagustuhan niyo yung video namin ay paki-subscribe naman sa YouTube channel namin at sa aming Facebook page, no? At paki-like and share naman mga lodi.